friends, kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong paminawon. Ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo og daghan nga mga moral lessons ang kada istorya nga akong gi-upload dinhi sa ato ang YouTube channel. Ug kung kamo dili pa subscriber, ayaw kalimot pag-subscribe sa mga channel Katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, ako di ay si Owen, 38 years old, simple lang ang pagpamuyo sa akong mga ginikanan. Dili kwartahan, dili sa pobre kayo. Simple lang sa ang akong itsura. Dili gyud ko matawag nga sobrang gwapo. Actually, kung naong ang basihan, mas bagay pa gani ko sa kategorya nga gitawag og dili hitsuraan. Dili mo gwapo, itumon ko nga disod kayo taas og ilong. May pagkadako o katag pagani ang ilong Papa Joe. Kung aduna magani ko'y ikapasigarbo sa akong physical nga aspeto, siguro ang akong height. 5'9" ang akong height, unya dakuon sa kog lawas. Macho pa, matod sa uban. Maayo sa kong manamit ug bisag dili mahalo ang akong gisuot pero mubagay nako. Tungod kay maayo ko modala og damit, nit sab ko tan-awon bisan og itumon ko. Usa nga pirmi na akong madunggan sa akong mga kaila, labaw na sa mga chicks nga taas kuno kay ko og sex appeal. Mao siguro nga bisan og di ko gwapo, daghan kog chicks Papa Joe, ug di kay basta-basta lang mupili sa jud ko gwapa og sexy. Bahala na og di maig batasan. Bahala na og dili bright, basta gwapa. Typical nga ulitaw sa bagong henerasyon mao kana ako. First year high school pa lang ko diyang nakauyab na kong babae nga mas maguwang pa nako og 5 ka tuig. Si Nancy. Daghan siya ang natudlo nako nga mga butang labi na gyud ang parte sa nilapaay sa leyon ug karnero. Yes mga kabarangay, 13 anyos pa lang ko diyang nabunyagan ko og di man gyud halata nga tutoy pa kay ko niadto kay taason jud ko nga pagkabata daan og daokoon sa duglawas. 5 months ang among relasyon ni Nancy kay nilarga naman siya balik sa Amerika. Ang kunon ko nga nasakitan siya pagbiya o nasakitan ko sa iyahang pagbiya kay di pa ko sure og laban nako ang akong na-feel niya. Pero gisakitan ko. Gimingaw ko niya sa panahon nga nag-emote ko si Julia ang akong best friend ang mulingaw kanako. Ay sig inarti dia oy, hilak-hilak dia Owen oy, waki angay. Dili si Nancy ang imong gimingawan oy kundi ang inyong romansa. Ew, kaluod nimo oy, kabata pa nimo, nagpagamit ka atong tiguang. Matod pa sa akong best friend nga si Julia nga pinatulisok pa sa akong mata. Dungan sa iyang pagpangluwa sa yuta nga muraba og giluod sig taman nako. Silingan ako si Julia o classmate mi sukad pagka-kinder, elementary, hantod nag-high school ko. Ayaw lang kong kasuya di sis, makatry ra lagi ka na. Dunay lalaki nga makagusto nimo. Saon nga, bugasom sa kikagnaong, uy, payuhan mo mga pimples nimo. O sa, kung nimo i-judge, ha? Pangansyaw pa nako niya kay tungod kay tanang lihok nako against siya pirmi. Labi na sa akong first girlfriend nga si Nancy. Ambot pa sa mga bugason magkayo si Julia. Guwapa manggidunta siya kung wapay bugas-bugas sa naong. Di pa ko makalimot. Sa una gatong elementarya pa mi, hamis pa kayo og naong si Julia. Nagplano pa gani ko nga panguyaban siya kung mag-high school na mi. Pero naon sa ba nga naunahan man ko sa iyahang mga pimples nga maoy nakapa-discourage na ako Papa Joe. Ay ka problema Brad, kay di ni abtag buwan makauyab na sa kuglain. Ikaw pa. Kababaero nimo. Dali ra kay kakita gwapa. Matod pa ni Julia nako nga natinuod gyud tungod kay wa aptik buwan nakauyab na sa kog magwang gyapon nako. Si Leslie, 4th year high school. Og nilanat og 5 months ang among relasyon tungod kay pagkuman sa klase pagka Marso. Wala na sa minagkita og automatic nga buwag dayon. Pagka 2nd year high school nako, first day of class, excited kayo ko nga makita kong nga kinsa mga transferees nga mga chika babes. Ug tuod man nakita ko ang bag-o nga si Erma, 3rd year high school. Dili siya gwapa pero puti ug hamis kaayo unya sexy hon pagyud. Gay man sad siya, labi na sa
hinagwaay sa leon ug karnero ang hisgutan. Mga 8 months gud mi ni Irma og nagbuwag mi diyang nakaila-ila kog laing babae nga bag-ong dayo sa amua. Taga Manila og pasok sa kaayo siya sa akong qualification. Kung wala mi date sa akong uyab, si Julia ang akong kauban og pirmi kay tungod wala man sab kaayo ko'y barkada nga lalaki. Daghan nang nanguyab nimo Owen murag nanguliktar ang kag babae oy, matud pa ni Julia nako. Kuliktar di tawag nimo day nga one at a time man ko. Ug usa pa, sala din nako nga gugdunon ko babae. Tubag ko pa Papa Joe. Feeling gwapo baya nimo na ilong nimo ay kuwa pay bangag so sa lublak. Matud pa niya dako diyang nangyamid ug sige na lang yung panuway nako. Okay raman sab kay tinuod man. Ikaw Julia, wa pa jud ka kasuway og bisag kiss na lang no. Hinuon nagwonder ko kung sa feeling sa lalaki nga mukisa ilong sa babae nga daghang kay bugas. Joke naman tato ako Papa Joe pero wa ko mag-expect nga masuko di siya. Nitindog kinig kalit og naghinawak. Tanawa lang niya po nung muhamis niya akong naong. Di na yuti ka pansinon. Matud pa ni Julia nako dayong walkout. Giseryoso gid niya nga akong joke kay pagkaugma wa na siya managad nako. Bisan og muduol pa ko niya mo palayo na kini og dili na makistorya nako. Wa ko mo surrender. Sige ko kapas-apas niya. Nangayo ko pasaylo pero di nagid siya motingog nako. Hangtod nga nakabantay na ang akong uyab. Iyan ang gisilusan si Julia og ningon nga magbuwag na lang mi og di ko muundang og gukod-gukod sa ako ang best friend. Nahuman na lang ang klase niya tong school year hangtod nga nag 3rd year na mi dayon 4th year wa na gyud managad si Julia nako. Nakuratan na lang ko diyan ni duol siya nako sa among high school graduation. Owen, wato na ko Manila, ato na ko mag-college. Matud pa ni Julia nako. Ha? Mao ba? Nga naman. Dagan ng mga college universities diri sa atua. Nganong ato medyo ka dito. Dili ba kayo ka kamao mo Tagalog? Tubag pa nako niya. Naanasag ka Owen ha. Puro na lang yung kapanaway. Bantay lang unya ka. Kabaw kang anong gusto ko matug Manila? Gawas nga tuwa dito ang akong sister nga may mugaston nako. Magpabelo sag ko. Kana bang sikat kayo nga dermatologist ba? Gusto ko nga muhamis niya akong naong. Gipulaan na kay kuanin nila oy. Di gud mo buwag nako. Matud pa ni Julia Papa Joe. Seryoso ang naong ni Julia netong higayon na nakaibaw ko nga sa iyang ka-frustration kaniya to pang first year high school pa mi nga ma-insecure kayo siya. Insecure kayo siya sa iyang naong nga wanay kabutangan sa pimples. Masuya siya sa mga babae nga hamis kay naong. Gibuhat naman unta niyang tanan o gipalit niya mga sabon nga gi-advertise sa TV, sa radyo pero wa ra gyapon mawa ang pimples ug ambot ba nga wa man gyud mo epekto. Aw, kung mao ka na Julia, good luck na lang ha. Pagayo-ayo dito, ginaot pa nga matuman ang imong goals sa imong life. Matug ko pa niya dayong kakus akong best friend. So kada kalarga na sa Manila si Julia wala na sa may communication. Doon naman na tayo Facebook niya to pero bisag giunsa na ko siya search, wag ko kakita niya sa FB. Excited man ako makita siyang naong kung nilampos bagid siya. Ang sikat nga dermatologist sa Manila nga mo treat siyang naong makapawa pagid siyang pimples. 3rd year college ako niadto diyang nakalitan ko pag-abot na ako sa MUA. Usa ka gwapa kay babae ang ako nakita sa among terrace nga nagstorya ni mama. Wadi ko makailan niya pero familiar kayo nako. Kamayong siya sa kong best friend nga si Julia. Diyan ako sa duol diyang nisiga ang akong mga mata nga mura kong nakakita og artista Papa Joe. Ni hamis og niputi ang kutis ni Julia sa Manila. Labaw sa tanan, wa na siya pimples. Medyo puwa-puwa og sino-sino pa ang iyang face ug bagay kayo niya ang iyang makeup. Kung saan na mag-t-shirt lang siya og magkarsunis, lahi na karon. Kaya nag-shorts ni mubo o niya nag-sleeveless. Hi Owen! Noon sa mga mura ka nakakita artista. Malambing pa og malumanay nga tingog ni Julia diri nako. Hasta iyahang tingog na usab og sexy na kaayo Papa Joe. Nasya ko siyang kausaban. Gikan sa iyahang physical look, hangtod na siyang panglihok-lihok ug gawas nga class na ang iyang beauty utukan sab kaayo siya. Nikuha di siya political science ug plano siya nga mo proceed og law. Sa kalit lang gibati ko nga murag ni gamay ko diyang katupad nako si Julia. Awkward na kayo ang akong panlihok-lihok ug murag kog mauwaw na niya. Pero
Paglayo na kayo ni Julia, giadto gihapon nako siya sa ilaha o giagda nako sa mong suki nga tindahan sa una para mangaon og tempura og fishball. Nagtapad mi nga nalingkod sa usa ka kahoy nga lingkuranan ug nagsikatawa samtang nangaon kay nahinumduman namo ang among kaagi sukat piniyatong gagmay pa ming bata. Wala gani ko makabantay nga hapon na di ay kadto ug nakalimtan na nako ang among sabot sa kong uyab nga si Kimberly. Ang among nahimutangan nga tindahan mao ay sentro sa among lugar. Tanan nga manggawas makaagi gyud didto ug wa ko matingala dihang kalit lang nga may nitawag sa kong pangan. Owen! Mao ding gi-Indian ko nimo kay aduna na day kay lain. Syagit pa ni Kim diri nako. Usa gyud ka nakapa-turn off nako niya ang iyang pagkabastos ug iskandalosa. Gipantan-aw na mi sa tao. Kim, relax lang good. Siya si Julia akong best friend kaniya to, remember? Igo lang nang yambit si Kim ug ningon nga, kaila ko niya katong silingan nimong bukason sa una. Tubag pa ni Kim. Nauwaw kayo ko sa iyong gibuhat. Maldita kayo. Samtang si Julia kalmado pa og nag-smile-smile lang. Wa na ko padugaya pa pagkaugma gibuwagan na nako si Kim Papa Joe. Mura kog naibtan og tunok tungod kay single nako. Free ko manguyab og lain. Pero subo lang kay nibalik na si Julia sa Manila. Wa ko masayod og unsaon nako niyatong higayuna pero sukad niya to wa na ko manguyab pag laing babae. Nagpaabot ko ni Julia kung ano sa siya mobalik sa among lugar. Human mi nakagraduate og college, diya pa siya niuli sa mua ug proud ko nga nibalita niya nga nakahuman ako sa akong kurso nga Bachelor of Science in Computer Science. Kalamasag kay siya nga nisulti nako nga nakagraduate na po siya sa Political Science as cum laude. Unya mobalik na po dayon siya sa Manila para magpadayon sa law. Gibati nako ang insecurities niya tungod kay taas na gyud kaayo ang iyang naabot. Ang Julia kaniya to nga gibaliwala nako halos dili na ma-reach. Julia, nganong di maka mag-Facebook para doon na sa ko'y update nimo ba? Matod pa niya o matod ko pa niya sa wa pa siya mularga. Di ko ganahan ng social media, oy kay makadisturbo lang na sa akong study. Gawas pa, gusto kong private life. Tubag pa niya. Huwag kausaban sa among kasuod ni Julia. Kada adlaw mi nga magkuykuyog sud sa iyang bakasyon. Wa sa siya mausab ug buotan gyapon og dili arte diri nako. I know nga na-inlove na ko niya pero naunsa ba nga di naman nung ko kaingon. Nahanaw ang akong pagka-playboy tungod kang Julia. Kung sa una, dali ra kayo ko nga makaangkon og babae pero kang Julia bisan og pagsulti sa kong feelings niya, di na nako mabuhat. Pagbalik ni Julia sa Manila, wa na sa may communication. May na lang sab kay gusto nako nga maabot niya ang iyang gusto nga mahimong abogado. Di nako siya gustong disturbuon. Akong plano nga paabuton nako og mahuman siya, usa ko manguyab niya. Sunod na akong gibuhat nang apply kog trabaho ug nadawat ko isip usa ka office staff sa usa ka kumpanya pero wa na ko damahan nga lisod masabdi ay ang manrabaho ta. Abi na ko sa una nga kung makahuman na kag college ug makatrabaho ka daghan na kag kwarta pero dili man di ay. Minimum ra nga ko sweldo ug kulang gyud kaayo. Ilabi na nga maghatagan pa ko nila ni mama. Tungod kay nag-eskwela sa college pa ang akong duha ka manghod. Usa ka hapon niya napag-abot nako sa balay, murag namatyan og iring ang tibok pamilya nako. Guol kay naong. Naunsa man mo? Pangutana ko pa nila. Wa nay trabaho sa papa nimo Owen, kay gipapahuway na siya tungod sa iyang sakit sa kasing-kasing. Tubag pa ni mama nako nga problematic ig naong. Nahugnok og samot Papa Joe. Kay usa lang ang pasabot nini. Ang tanang responsibilidad ari na mahanok na utanan. Pero di man po na ako pwede pasagdan ang ako ang mga ginikanan kay buutan sila. O wag ko nila tagay problema niya itong nagskwela pa ko. Ila kong gigastuan, panahon na sab na ako nga makabawas nila. Nag-cash advance ko sa mga opisina para i-down payment na ako og motor. Niko akong motor nga magamit na ako sa adlaw-adlaw ng trabaho. Unya, gikan ko sa opisina mamasayro dayon ko. Mga hapit tuig ko nga nag-double job, nag-opisina sa adlaw, maghabal-habal ikagabi. Kapoy ko'y kayo nga akong lawas ug wa na gani ko'y atiman sa akong kagalingon. Mura na kong nakaanak og 5 ka buok sa responsibilidad sa pagbuhi sa akong pamilya. Ako mga t-shirt o karsunis mga karaan na. Pinalit pa nila ni mama niya itong college pa ko. Nalusyang nagyug ko pag-ayo Papa Joe. Di na gani ko makapalit og brief. Busluton naman gani usahay ang uban.
Katuntanan na akong giantos kay di man pud forever. Kay kung makatapos na sa college akong mga igsuon, sila nasab ang mutabang nila ni mama ug papa. Doon ay mga gabi nga gamay ra kaayo pasahero sama niya tong alas 9 sa gabi pero gamay pa kog kita kay mingaw kaayo. Naglingkod ko sa akong motor samtang nagpaabot og pasahero, di ako sa kababay ang nagpadung nako. Habal-habal, matud pa sa babae nako. Tiguang na nga babae og sa tanan nako kung nga 40 kapin na ang edad. Pero maayo kay mga arte. Murag early 30s pa ang iyang pangidaron kung tanahon. Sakay ka ma'am, pangutana ko pa niya. O, pakyaw lang ha, para ako rang usa. Tubag pa niya. Samtang nag-drive ko, nabantayan na ako nga lahi sa bugtripping ang akong pasayro. Mudot-dot og taman nga murag ituyo kanyang bag-id ang iyang dungahan diri sa akong likod. Pagkatun ako silahan na siya ko diyang itunulan ko niya og tibuok 500 pesos. Salamat kay ma'am ha, matod ko pa. Okay ra oy, nagbakasyon naman ko diri sa Pilipinas, gikan ko Japan. Lisod kaayo ang pangitag sa kasakyan gud. Sige na kog kita nimo nga moagi diri pero may man kanay pasayro. Matod pa sa babae. Rosa di ay ikaw? Matod pa sa babae dungan sa pagtunol siyang padre nako. Pag shake hands pagyud nako ni Rosa, naikapan gyud nako ang mga kubal siyang pad. Halata kayo nga trabahante kini. Maklaro masab sa iyahang build nga dagko kay gabaga, braso ug bukton. Pero gwapahon man ninuon siya. Labi na og maayo siya mga artista lawas. Nangayo siya cellphone number nako para mo contact siya nako kung doon na siya mga lakaw. Ako ang iyang sakyan. Tuod man pagkaugma ni text siya nako nga iya kuno kong pakyaw og 500 para mo drive niya. Ni half day na lang ko sa office kaya need nako ang cash gawas sa mas dako ang akong makita kang Rosa. Imagine 385 ra ang akong adlaw niya to sa trabaho unya kuhaan pa og mga deduction. Mas nihugot ang gakos ni Rosa sa kong hawak niya itong igayuna. O feel na ko nga tuyuon ko niyang bagid-bagid ang iyang boobs diri sa kong buko-buko. Bisan pa og tiguang na para nako si Rosa. Og matrona na gyud siyang tan-awon pero lalaki lang gyapon ko. Bation ko sa kalibutang panginahanglan. Taod-taod na pud nga wa nakalapa ang karnero o ang leon o karnero. Tungod lagi kay sa akong gugma ni Julia, nagbinutan ko og wa na manguyab para mubagay ko kang Julia. Nagpahatod siya sa usa ka bangko. Si Rosa para mo withdraw og kwarta unya paghuman nangaon mi sa usa ka eat all you can nga restaurant. Gutom gyud kaayo ko og labi ang mga pagkaon. Tungod lagi kay super nga nagtipid ko sa among pagkaon. Daga pa mga lakaw si Rosa nga feeling nako dili mga importante. Rason lang niya para makasakay-sakay siya sa akong likod, Papa Joe. Nag-enjoy gisig taman nga hugot kay nga makakakus nako labi na og kalit ko nga makabreak ug halos muhawk na siya sa akong liog. Pagkaugma sa gabi, nagsige na sa dugteak si Rosa nako kay musakay siya. Pero ang giingnan nga doon na pa ko'y laing pasayro. Gusto ko nga mulikay niya kay feeling nako kada dapat sa iyang dughan sa akong likod, nakasaan ako ni Julia. Pero wag ni mo give up. Giatngan ko niya sa parkinganan og motor. Gilakayan ko nimo no. Pangutana pa niya nako. Ha? Wala ma'am uy. Daghan lang yung pasayro ron. Tubag ko pa. Ako di ko pasayro. Mas dako biya ko muhatag niyo mo kaysa ila ha. Matot pa ni Rosa na ko ni bawag pang tingog. Kay namaray ko nuhay. Unya, doon na siya gihatag na ako usa kada kong paper bag. Oh, imo niyo, gikan pa nag-Japan tanan ha. Matot pa ni Rosa. Pagabot sa balay, usa pa na gitan-aw ang suit sa paper bag. Mga chocolates ug mga Japanese branded nga chocolate ug doon na pay perfume, nga panlalaki ug mga t-shirt nga sakto nako ang size. Ug underwears nga doon na pay Japanese money nga mga papel. Ako din gipailisan ang Japanese money pagkaugma og ni kabat gyud og sobra 5,000 pesos. Lipay na kayo ko, Papa Joe. Makapuno na sa kuwang sa tuition fee sa akong duha ka manghod. Pagkagabi ni text si Rosa nako nga wa ko kalikay tungod kay maikog sab ko nga mobalibad niya sa kadaghan niyang gihatag nako. Ganahan ka sa akong gihatag nimo? Naigo ra nimo mga t-shirts? Paraygon pa nga pangutana niya nako. Oh ma'am, nakatag-an gyud ka sa akong size da. Sakto gyud kaayo. Tubag ko pa. Ayaw lang pag ma'am nako, Rosa na lang good. Ang kwarta gitaguan nimo. Gamay ra to pang souvenir lang ba? Matod pa niya. Natukan ko sa akong laway kay mauwaw ko nga musulti niya nga wala na. Gipailisa na nako giyen. Ang yen og piso og nahurot na gani.
Ugma baoen ba maka-absent ka sa trabaho kay doon ako'y lakaw buntag sa iyo? Ay kabalaka kay dublihon nako ang imong sweldo anang adlaw. Matud pa ni Rosa nako. Ang tinuod way importanteng lakaw si Rosa. Nisakay lang siya nako para moadtog beach resort. Unya ni check-in siya og usa ka room. Siyempre kauban pud ko Papa Joe. Nag-enjoy masab ko kang Rosa. Buotan man pud kaayo siya nako. Og nasulti na niya ang iyang kaagi nako sa Japan. Pobre siya kaagi sa una og wa gani makahuman og high school. Nakailaila siya tiguwa nga Japanese nga nagpakasal niya. Diha na niangat-angat ang ilang pagpuyo ug nakatabang siya siyang pamilya nga nakapa-eskwela pa gani sa iyahang mga igsuon. Nakatunang pangarti si Rosa o nga naka-adjust na siya siyang pagpuyo sa Japan. Dito na sa niya na ilaila kung sa kabatan ang lalaki nga Pinoy nga natintal siya. Og matud pa ni Rosa nga kausara dunay nitabo nila sa Pinoy pero nahibaw-an sa Hapon. Nihilak og nangay pasaylo si Rosa sa iyang bana labi na dihang nakigbuwag ang Hapon niya o gusto siya nga ipadeport. Nagpakiluoy si Rosa, niluhod sa tubangan sa Hapon. Tungod kay malumusab kasing-kasing ang Hapon nisugot kini nga dili na lang idipadeport pero wa na mohatag og kwarta ang Hapon niya. Gipasagdan si Rosa nga mabuhi ra og iya sa Japan. Doon naman sa siya'y trabaho. Doon na pa nisunod nga laing relasyon si Rosa sa Japan pero dili na ko interesado maminaw. Nakasabot ko niya, medyo pareho mig sitwasyon nang inabuhi para sa pamilya. Usa ka breadwinner nga buhaton ng tanan nga responsibilidad para lang sa pamilya. Niyatong gabi na nagtapan mig higda sa ka Catherine ni Rosa, nagtuo na gani ko nga aggressive kaayo siya sa kama. Nagtuo ko nga gutom ang karnero nga gusto na nga mulapa sa leon. Pero dili man di ay. Tinuod nga dunay nahitabo namo nitong gabi na pero di gyud ingon anak ka wild. Kausara pa ba Diyo? Og nakatuog dayon siya nga nagunlan sa ako ang bukton. Bayaran to ng motor nimo og maoen. Matud pa niya nako. So wala pa mi mga tuog. Abi na ko usa ka buwan lang ang due sa akong motor ngayang bayaran. Pero nasya ko diyang fully paid niya tanan in cash Papa Joe. Salamat Rosa ha. Sige lang kay bayaran na ako na makadawat na ko sa kong bonus. Matud ko pa niya. Ay sus, ay napaganaw na oy. Bayad ba oy? Kamay ra kayo na akong gibuhat nimo. Tubag pa niya. Gamay pigyo tinuod ang iyang gihatag nako kay pagsunod si Mana fully paid na sab niya ang tuition fee sa duha nako ka igsuon. Ikuga na nako nimo Rosa oy. Unsa may akong ibawas nimo? Matud pa nako niya. Bawas ba oy? Ipailaila lang ko sa mong pamilya. Tubag pa niya. O dito pa ko nakabaton og kusog nga ipailaila siya sa akong mama ug papa o sa akong mga manghod. Sa tinuod lang mauwaw ko tungod kay 25 years old lang ko niadto og 45 anyos na si Rosa. Unya matrona na siya kung tan-awan para nako. Pero pagkabaw nila ni mama ug papa sa akong tibuok pamilya sa mga nahatag ni Rosa nako labi na sa iyang mga pagkasa uban nako og like sa motor ug pagbayad sa tuition fee sa akong igsuon, walay issue ang pangindaron. Why issue ang hitsura. Pinangga kayo nila si Rosa o si Rosa sab nagmama og papa nagani sa akong mga ginikanan. Kung sa una ako lang ang hatagan niya kwarta, karon hinatagan na sa niya sila si mama ug papa ug duha nako ka mga manghod. Gipaayo pa ni Rosa nga mong balay. Mamalit siya grocery og shoppingan niya nga akong mama ug akong mga manghod. For the first time naka-feel ko og kagaan sa kinabuhi. Wa na ko maproblema og kwarta. Ang iyang hangyo nako basta magbinutan lang ko niya. Di gyud ko maproblema og kwarta. Napurma na sab kong tao Papa Joe. Wa na ko mag-drive og habal-habal. Pinalitan ako niya og mga branded nga gamit. Lakip na gani alahas. Usa ka adlaw niya na doon na siya gisulti nako. Resign na lang Owen sa imong trabaho. Total magpadala man ko nimo kada buwan. Matud pa niya nako. Ha? Unsa? Asa man day ka? Pangutana pa nako niya. Mubalik na ko Japan sunod si Mana. Og ikaw ha? Ayaw baya pan chicks. Mahadlok ko nga makita kaglain sa inyong opisina. Mong resign na lang ha? Dubli-dublihon pa nako imong sweldo. Di ko gusto nga muundang o trabaho kay mao na lang nagpapili na ko nga dakong dignidad sa akong kinabuhi. Bisan tuod og matawag ko nga nako'y sugar mommy. Pero professional man ko. Nasuko si Rosa nako diyang akong gibalibaran nga di ko mo resign sa trabaho.
Kipasaligan ko niya nga paadtuon og Japan basta muhunong na kong trabaho. Gusto kay ko makalarga sa laing nasod labi na gyud sa Japan. Mao nga niresign na lang gyud ko og nagpuyo sa balay. Dili man sad siya mosugot nga magsuroy-suroy ko. Binantayan nang niya ang akong mga lihok ug magsige siyang monitor nako. Selosa kaayo si Rosa, Papa Joe. Suhulan pa niya kwarta akong duha ka manghod para mao itig report kung unsay akong gibuhat tibok adlaw samtang naa siya sa Japan. Kontrolado niya ang akong mga lihok, ultimo akong Facebook, iya pang ipa-deactivate. Ay na lang ko apil-apilan ng Facebook good, mao lang gani na ang akong lingaw niya imo pag yun ng kwaon mo ko imong gipriso ana, matud ko pa niya. Diya nga nanawag siya nako. O sige, musugot ko nga mag-Facebook ka. Pero tagay ko sa mong password. Tubag pa ni Rosa nako. Masuko magyud siya og di nako tug-anan sa akong password. So ako na lang gitagaan, pero gidelete sad nako ang mga messages sa mga babae na kong friends, labi na gyud sa akong ex nga si Irma. Si Irma, minyo na sa bugo sa ka-foreigner. Tuwa sa laing nasod pero tungod lagi kay wasap siya lingaw dito, magsige mig-chat-chat pero wari gyud Malaysia. Sunod nga chat ni Irma, ako nabasahan o nabasahan dayon ni Rosa o purting sukuan ni ini. Ex ko na ni mo Owen, doon na mo'y kagahapon, imposible kayo nga mag-chat mo da dili ninyo balikan itong itabo ninyo. Suko pa kay siya nako. Mao nga ako na lang nagpetoy-itoy nangay sorry niya. Naulian ra si Rosa pero giaway niyang taman si Irma. Iyang gipost ayang wall ang message ni Irma nako. Purtin dako ang gubot niya to Papa Joe tungod sa akong kalagot niya akong gi-deactivate akong Facebook account. Wa na ko motubag siyang tawag, bahala nagmagbuwag mi, bahala walay suporta. Mangita na lang kog lain trabaho. Nganom day mag-drive kog balik og habal-habal. Pila ka adlaw na akong wato baga si Rosa. Mura na kining nabuang sa sige tawag sa akong mama og nagpatabang hangtod pa sa akong igsuon nga mooy iyahang subornuhan. Kuya, tubagan na sa tiros. Uy, kay unsaon na lang. Niana siya na daw nga di na daw siya magpadala karong kwarta ng buwan na. Tingbayad na rabas kulahan. Matud pa sa kong manghod. Ninay-hinay nagagawas ang kolor ni Rosa. Gigamit yun tiyang taming ang akong pamilya para di ko kabuwag niya. Nakaingon ko nga kapait masapan ni pobre tao eh. Mapaitoy-itoy malantayin taon sa babae. Sa tinood lang, nakafeel naman ng takog love niya pero nawa tungod sa iyang kasilosa. Sa sigig pangaway, unya bastos pa kayo og makikita og gamot-chat na akong babae silosan dayon. Naunaan ako ang akong one true love nga si Julia. Sa akong kwenta-kwenta, second year college na kini sa ang kurso nga law. Naghimo kong new account sa Facebook nga di nako name Papa Joe. Para di ko masakpan ni Rosa o akong gi-search si Julia. Finally, nakita na ko ang iyang account pero private kini o di na ko ma-open. Bugtong makita na ko ang iyang profile pic. Nag-friend request dahil ko ni Julia o nag-send kong message niya. Halos kada oras ko nga nag-check kung gi-accept ako ni Julia pero wa mangyud. Wa sa mo reply sa akong private nga messages niya. Nagpakipot pagyug ko ni Rosa. Kay nakibaw ko nga di siya makabuhat sa gingon nga di ko niya padadaan. Nasayod ko nga sobra kayo siya ka-obsessed nako. Sakto gyud ko Papa Joe. Di mabuhi si Rosa o wa ko. Tungod kay pagkasunod adlaw ni kalit kining tunga sa mua. Gikan og Japan ni diretso sa mong bahay ug buutan kaayo nga murag anghel nga niya tubang sa akong pamilya. Daghan kay siya og mga pasalubong nila pero wa gyud siya gihatag nako. Nasayod ka ba nga nang wa ko'y pasalubong nimo Owen? Tungod kay nako'y laing sorpresa nimo. Matod pa niya nako. Gipagawas niya sa iya hambag ang papeles. Mga papel nga ang gilapan para makalarga ko Japan. Puwerte na kong lipaya Papa Joe kay automatic na mawala o automatic na nawa ang panluod niya. Ug mawad dayon to. Nabalik na mi sa dati. Duha ka kamot ang gidawat ug gisuklian ang mga pamarayag ni Rosa diri nako. Nagstay pa siya og pila ka adlaw para matabangan ko niya nga magasikaso sa akong mga papeles. Unya ni balik na siya Japan. Mupauli na lang ko siya Pilipinas kung ma-approve na ang akong visa o kuwaon ko niya. Excited kay ko sa akong paglarga sa Japan. Labi na niya itong na-approve na ang akong visa o nag-set na og date si Rosa nga kuhaon ko niya. Pagkabot sa adlaw nga mularga na ko, emosyonal kayo ko nga naghilak tungod kay mingawon ko nila ni Mama o Papa. Labi na sa akong mga igsuon. Promise na ko ninyo Ma, Pa, kuhaon ta mo.
Hangtod ka mo mga manghod nako, adto na ta mamuyo sa Japan, kitang tanan. Mong karon pa lang pag-practice na mo daan og hinapon ha. Matod ko pa nila. Daga sa kay pasalig si Rosa nila. Pahimuan niya dakong balay sila si mama o niya paabangan na lang kuno nila ang karaang balay. O niya gihatagan niya og 50,000 pesos si mama o papa. Niya gibayaran niya daan ang tuition fees sa akong mga manghod. Samtang sakay nami ni Rosa sa eroplano, nagakus siya nako tungod sa akong nagakus nako siya tungod sa akong kalipay. Salamat kay Rosa ha, maayo kay kanako. Di ko maingon ani kung di pa tungod nimo. Ikaw nga akong anghel nga hug sa langit, matog ko pa niya. Okay ra Owen oy, okay ra kaayo. Bisan pag akong kinabuhi, akong ihatag nimo. Pag binutan lang gyud nako, mao gyud akong pangayoon nimo. Tubag pa niya diri nako. Okay kayo ang live sa Japan. Pinangga kay ko ni Rosa o dito sab nako nakita nga di ay sayo nang iyang trabaho. Daghan kay siya trabaho Papa Joe. Sa buntag mo duty siya sa ka restaurant, ikukas sa kusina. Unya sa hapon sa farm na siya mo duty. Unya sa gabi mag-sideline po siya papanlimpyo sa mga balay sa mga dato nga Japanese nga nakaasawa og Pilipina. Nakaingon ko nga dili po sayo nang iyang kinabuhi sa Japan. Ang mga kwarta nga iyang ihatag nako pinatud-an gyud niya sa iyahang mga singot. Nisamot kog kaluoy kang Rosa ug naka-decide nga tun-an na lang gyud nako ang akong kagalingon nga mahigugman niya. Nindot ang dagan sa mong pagpuyo ni Rosa sa Japan o nakatrabaho na sab ko sa restaurant nga iyang kitrabuan, isip waiter. O kay okay man pud kaayo kay mapun-an ang kong padala nila ni Mama kada buwan. Usa ka gabi niya na sa nagpaabot ko ni Rosa nga muuli gikan sa iyang part-time job na kinumdum kog open na sa secret na ko nga Facebook account. Ug dito ko nakita nga gi-accept nako ni Julia. Ni-reply gani siya nako sa ako ang message niya. Wow, nana kag Japan, social na day kay ka. Asinso na siguro kay ka no. Reply pa ni Julia nako. Wa mo gud ako siya pibaw Papa Joe about kang Rosa. Niyomento na sa taon na gamay Julia, di magugusto nga ubos na kay ko nimo. Hapit na rabag ka mabugado. Nganom day Owen, di pwede nga mag-friends ang dili magka-level. Pangutana pa niya og diya pagid ko nakabaton og igong kaisog nga musulti niya sa akong feelings nga gitaguan sud sa dugay ng katuigan. Dili man gud hantud sa friends lang ako gibati nimo, dugay na kay ko nahigugman nimo. Ako lang gitaguan kay ingon kang wala pa kay time ana, kaya mo focus pa ka sa imong studies. Sa katapusan nakasulti na gyud ko ni Julia sa akong gibati. Pila ka minutos na ko nagpaabot siyang reply pero wa man, hangtod nga ni-log out na siya. Careful kayo ko nga mag-open sa akong secret nga FB account, kanang wa si Rosa, o make sure ko nga i-log out yun ang tarong kay usaon lang mapasahan ni Rosa. Pagkaugma sa gabi gi-open na sab nako ang FB para kang Julia. Ug doon ako nabasa nga message gikan niya. Nag-expect ko nga doon na siya response akong giangkon nga feelings para niya, pero lahi ang iyang message nako. Nagkinahanglan ko na siya kayo og kwarta kay finals niya. Wa pa siya nakabayad sa school. Naglisod ko no ang iyang ate nga mo'y naggasto niya sa iyang pagtuon. Nakasabot ko ni Julia na luoy sab ko niya. Di sad sayon nga maglo. Saludo manggani kayo ko niya nga bisan naglisod siya sa iyang kinabuhi pero naningkamot gud siya nga maka-eskwela para magka-abogado. Pagkaugma, sekreto ko nagpadala og kwarta kang Julia. Gipunan pa ganin nako para doon na siya extra nga allowance. Nagpasalamat si Julia nako unya nanangid nga di sa kuno siya mag-online para magtuon og taman para siyang exam. Okay lang. Kaya nakasabot man ko nga dili sayon nga mukuha og kurso nga law. Gipalabay na nako pila ka adlaw. Usa na og gi-chat pagbalik si Julia pero wa man gihapon niya mabasa nga akong previous messages. Meaning to say, wa pa gyud siya maka-online. Tungod sa akong pag-check ni Julia naa na ba siya reply nakalimot kog log out. Nakatug na lang kog pinaabot hangtod nga naabot si Rosa og mauna dayoy iyang gibuhat ang pagbasa sa mga messages sa akong Facebook. Na-shock gyud siya nga lahi ang akong gigamit nga account. Mas na-shock siya diyang nabasahan nga conversation na mo ni Julia. Hayop ka, Owen! Syagit pa ni Rosa nako. Dungan siya pagbalibag sa akong cellphone sa simento ug nang liki ang screen ni ini. Giduol ko ni Rosa og iyang bakan samtang nalimungawan pa ko gikan sa kong pagkatug.
nipatong siya nako. Iya kong gikabayan dungan siyang pagsukmag-sukmag sa kong lawas. Lain pa ang kauras sa mga kuko sa akong panit o halos maupaw na ang buhok sa sige niya panglarot, Papa Joe. Animal ka? Wa kay utang ka bubuton? Kada ko sa kong tabang nimo, hanto di mo pamilya, gipakaon nako, gilisan o gipaskwela pa, gipartihan pati ka siya sa Japan. Gihatagan ti katanan. Tanang gusto nimo pero say gibuhat nimo nako. Na mabay lang gyapon ka. Ug unsa to? Lampag gyud ko nimo? Kana bang bayhana nga imong one true love? Samtang ako nagpatay-patay akong lawas sa trabaho, kipadadaan pa nimo kwartang imong babae. Mao din nangayo ka nako atong niyaging semana. Kipadapad din nimo sa imong babae. Naghistrikal naman og taman si Rosa. Wa nay makapiog siyang kakusgan nga gikulatan ako. Hilak dalang sugmag, patid ug kauras ako nadawat niya. Pero ang mas labaw nga sakit mao nga ang iyang pagpamuyboy sa iyang pagpanghatag diri nako sa akong pamilya. Pila ka adlaw nami nga way maayong buot ug di sab ko makatrabaho ug maayo kay puno ko sa bunog ug kauras. Natol pagyud nga tingbayad sa eskwelahan sa kumanghod pero wa ko ikahatag kay di na ko makapangayo ni Rosa. Mga usa ka semana nami way tingganay ni Rosa ug ang akong manghod kulit na kaayo kay di siya makatake og exam ug dili siya makabayad. Nagpabaga na lang ko ni Rosa ug nagpaubos og nangay kwarta niya. Unsa? Kwarta na sab? Kwarta? Puros na lang kwarta? Naong kag kwarta? Basin nagtuo ka nga uwa ko kabaw nga gipangwartahan na sa kunimo. Hasta imong pamilya, maayo kay sila nako kay naam ko ikahatag nila. Pero kung waoen, ha? Dawaton pa ka ko nila? Sama nako nga matrona? Gipamukha na gyud tanan ni Rosa diri nako. Grabing boy nga di makaon og iro, Papa Joe. Wa po ko niya tagay og kwarta. Mangwa ko kapadala sa akong manghod ug may na lang kay napa ang kwintas nga gold nga natagpod ni Rosa sa una. Maayo na kay ako nabilin ni Mama ug mao kato ang ilang giprinda para makatake og exam ang akong manghod. Wala naman po ko'y kwarta kay padala ngadto kang Julia. Wa po ko'y sweldong nadawat kay gimaniobra ni Rosa ang among trabahoan. Siya na ang nikuha sa ako ang sweldo. Ang akong balay nga gipatukod ni Rosa nila ni Mama wa nagipahuman. Wa nagyud tanan. Stop na ang support ug hasta ko naglibog na ko kung usay akong buhaton. Nangayo na ko pasaylon ni Rosa o niluhod na ko siyang atubangan pero gahi na gyud siya. Wa na sa ko'y trabaho ug way kwarta. Hinuon dili mo ko magutom kay doon na may daghang pagkaon sa balay pero mao lagi na. Mura na lang ko kiko nga sunod-sunod lang pirmi sayang isulti nako. Usa ka adlaw niya na nigawas ko sa balay ug nakalakaw-lakaw ra ko kay wa man ko'y pamliti. Hangtod nga layo-layo nagyud ko ga nalakuan. Unya nakaila-ila ko mga Pinoy dito o naglingkod sa public park. Isulti na ko nila nga akong kahimtang naluoy sila nako. Biyay na yung uyab niyong pre, kaluoy gud nimo. Ato puyo sa akong istayan ay. Ako'y buhi nimo hangtod nga makatrabaho ka. Matud pa ni Renan nga usa ka musician dito sa Japan. Tuod man Papa John nili ko sa balay namon ni Rosa og namutos ko og dali-dali sa mga gamit. Gisiguro gyud nako ang mga importante mga dokumento sama sa passport. Mga buutan kayo nagsagop na ako sa Japan, Papa Joe. Mga musician nga matukaran sa ka bar nga narasab sila magpuyo doon silang itrabahoan. Samtang wa pa ko'y nakitang trabaho, gipasud ko nag part-time nga tiglimpyo sa bar. Okay ra kayo nako, bahala gamay ra ang sweldo. Basta makakaon lang ko ug makapalit sa akong kinahanglanon. Duha ka semana ang nilabay gikan sa kong paglayas ni Abo si Rosa sa bar ug murag buutan nga karniro nga nagpakaluoy nako. Owen, balik na sa ato, please. Gipasaylo na tika. O di ba matud pa nimo nga di na nimo usbon? Ako ra man tong gibuhat gud para mutagam ka, para hadlukon ka, para di na ka mobiya nako. Matud pa niya nako. Nahilak siya nga nagpakiluoy ug napog kunoy trabaho nga nagpaabot nako kung mobalik lang ko siyang panimalay. Pero wag ko nagpadala niya, Papa Joe. Wa na ko mukuyog niya. Halos kada adlaw siya nga magbalik-balik sa akong gipuy-an para papulion ko pero hugot na ang akong hukom nga di na ko mukuyog niya. Di na ko magsalik og tao, di na ko manggamit og babae para maharuhay ang pagkabutang. Plano na ko nga kung makatigom na kupliti muli na ko sa Pilipinas ug mangita og maing trabaho. Nakaibaw ko nga madawat ko kay college graduate man ko. Nasultihan na pud nako akong amigo nga kauban sa balay ug matud pa nila nga ila kong tabangan nga makauli sa Pilipinas. Sila na ang mopalit og ticket nako.
Proud akong gipakita nila ang babae nga akong tinuod nga gigugma. Gipakita na ko nila ang picture ni Julia. Usa na akong amigo nga nikunot ang agtang diyang nakita niya ang litrato ni Julia. Mauna nga Julia ang imong gingon namo. Kailan man ko anak bay? Asawa man kong amigo nga nas Manila karon. Nahugno ang akong abaga nga sa kunebawan Papa Joe. All the time di ay na makakra si Julia nako. Yes, nakagraduate siya political science, tinudsab nga cum laude siya. Pero diyang nag second year college kini nabuntis siya sa iyang uyab ug nakaundang sa pag-eskwela. Doon na pagani ko noy anak si Julia niya itong higayuna. Nasukmag nako ang akong kumo sa hangin tungod sa kalagot. Di sa kalagot para ni Julia kundi sa kalagot sa kagalingon. Dito na ko na-realize nga kung sayop na daan ang imong purpose sukad sa imong sinugdanan, di gyud magbunga og nindot. Dili po day maayo nga manggamit og tao tungod kay masumbalik ra gyapon nimo. Diyang niabot si Rosa nako panahon nga nagkinahanglan og kwarta ni kagat ko sa iyang mga offers nako. Nidawat kog limpyo. Nagpakabuhi ko nga sama sa hari. Ihatag niya nako ang tanan bisan pagbuwan. Usa lang gyud ang gipangayon nako nga magtinarong ko niya. Dili nako siya binuangan. Tinuod nga gibuhat nako ang tanan para maloyal niya. In fact, wag ko makauyab og laing babae. Si Julia lang pero kutob ra mi sa chat. Wa man sad siya nitubag nako kung lapod ko niya. Nangayo lang siya kwarta nako ug ako lang sang giyatagan. Parehos na ang tao, Papa Joe. Parehos na tanan. Halos pareho ang pattern ng cycle sa matag kinabuhi sa tao. Di sad nako mabaso si Julia. Kaya nakinahanglan na sab siya sama nako nga nakinahanglan sa kwarta ni Rosa. Pero dili na karon Papa Joe. Natagam nako. Ug labaw sa tanan, nakaton nako nga di maayo nga magsalig. Di maayo manggamit og tao. Gusto nako karon nga mabuhi pinaagi sa akong kagalingon paningkamot. Gusto nako nga matawag og tinuod nga lalaki nga dunay kapasigarbo sa babae nga akong higugmaon pag-usab kung do na manggani mo abot. Sa pagkakaroon, aniya lang gyapon kog Japan, nagtrabaho ko sa usa ka dako nga manufacturing company kundiin nagamit ang akong kurso sa computer science. Si Rosa niuli na sa Pilipinas kaya ito na lang kuno siya magpakatiguang. Ako mismo ang naghatod niya sa airport. Happy ko tungod kay napasaylo na ko niya o nadawat na niya ang tanan. Hangtod sa akong kamatayon di mawa ang pagpasalamat ni Rosa. Tungod kay kung di patungod niya, di ko makatunubog Japan. O dili pud nako makatunan kung usaon nga magpakalalaki. Nakatungog barug sa akong kagalingon nga mga tiil. Tanan akong naangkon karon na pinatuluan na gyud nako og singot. Ug nakaingon ko nga nindot gyud di ay kung ang imong kaugalingon kita mo'y imong i-value. Kaya ma-value gyud nimo kada sentimos Papa Joe. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa mong pagbasa sa musuwat tampo o ginaot pa nga dunay mga moral lessons nga makatunan ang ato ang mga suking tigpaminawan labi na katong gitawag og manggamitay nga nagsalig lang sa dawat sa mga tao nga nagmahal nila tinudanay pero why ikabaws. Imong magtatampo, Owen.